Usa sa mga bililhon nga gasa gihatag sa Ginoo sa iyang katawhan mao ang gasa sa pagpanagna. Ug atong naisgutan yaging gabi nga sa ulihing mga adlaw adunay mas kusog, mas klaro nga pamatuod sa presensya sa Espiritu sa tagna taliwala sa katawan sa Dios. Ug atong nasayran usab nga ang Espiritu sa pagpanagna inubanan sa mga kahibulungan nga pangitabo diha sa kinayahan. Mga higala, aniya karon ang atong paghisgot niini nga tema. Kapag laom, may gabi kanimo. Ginaabi-abi ka niining programa God Still Speaks. Ang Ginoo nagapadayon sa pagpamulong kanato. Atong gitun-an nga kining espiritu sa tagna usa sa bililhon nga gasa nga atong nabatnan tungod sa grasya sa Dios. Kini nga gasa nagagiya kanato o pinaagi ni nga gasa ang Ginoo nagapamulong kanato. Sa Biblia igsoon, pinasikad sa Biblia, kita nagatuo nga kini nga gasa gihatag usab sa Ginoo sa iyang iglesia pinaagi sa usa ka babayi nga giila sa ngalan nga si Ellen White. Atong ilhon mga higala, kinsa ni si Ellen White. Ang iyang panimalay o iyang kagikan mga higala didto sa Amerika. Siya natao niya itong Nobyembre 27, 1826 sa estado sa Maine, labi na sa dapit nga Gurham. Ang iyang ginikanan si Robert Harmon o si Eunice Gould. Adunay mga 8 ka kabataan sa panimalay o kini si Ellen, kauban sa iyang kaluha nga si Elizabeth, mao'y kamanghuran. Sila nasakop sa Methodist Episcopal Church o sa iyang pangidaron nga 9 anyos. Samtang gapauli gikan sa eskwelahan, tungod ang mga kabataan naglingaw-lingaw tingali og sinunlugay, ang pikas nga grupo mipulit og bato og gilabay ngadto sa ilang grupo og si Ellen nga naigo. Dinhi gidapit sa kining bridge sa ilong bitaw. Unya katong aksidente may gala, nahimo na katong lifetime injury. Nga naman, naggrabe si Ellen sa aksidente, gani nakumato siya. Uban ningon usa ka semana, uban 2 ka semana. O ang mga doctors nagtuo nga si Ellen dili makasurvive. No? Apan higala, siya nakabalik sa maing panglawas, although dili na gid kompleto ang iyang kahimsog. Ikumpara sa iyang pagkabata sa wa pa siya na aksidente. Gani katong aksidente may gala, nakaapekto gid sa iyang pag-eskwela. No? Busa ang iyang naabtan nga grado up to grade 3 ra gyud. No? O sa iyang physical nga structure, no? Kaingon ko nakaapekto pod. No? Siya nagabarog nga dunay height nga 5'2". No? Now, si Ellen Megala, usa ka Amerikana. No? Now, sa American nga standard nga height, kanang 5'2". No? Bubo pa na ako, bubo ra gyud siya. No? And ang iyang timbang, 80 pounds. No? Gamay ra gyud Megala. No? So, somehow, makita Megala nga, dako ang epekto niya itong aksidente. And what else? No? She became sickly. Bisan pa sa rest of her life, magana. Makuyapan siya kalit. No? Tungod nga, epekto. No? Wagi siya naka-fully recover. Ikan niya itong aksidente. Apan bisan pa siya, bata pa may gala. Ato makita nga si Ellen was deeply religious. No? Religious siya sang bata. Gani, doon na siya 2 kadamgo nga very meaningful. No? Usa kadamgo niya, nagpakita kaniya nga, o nagpabati kaniya nga, siya dili takos, no? Nga mura siya guway paglaom, no? Apan kini gisundan sa ikaduhang damgo, din ang manulunda, nag-awag kaniya, no? Kung siya ba gusto makakita kay Jesus Christ, no? Of course, siya, yes, I want to see Jesus Christ, no? So munang kabahin sa damgo may gala, so ato makita nga siyang panghuna-una may gala, she was always thinking of Jesus Christ and heaven, no? The fact nga, mo tinadamguhan niya, no? And then, niabot ang panahon sa gitawag nga Advent Awakening. No? Even before that, no, daghan ng mga tao, tungod lagi sa pangitabo nga itong gihisgutan kagabi. No? Katubitang dakong linog sa Lisbon, itong 1755, katong pagdulom sa adlaw niya itong 1780, og ang bulan naghatag og pula nga color may gala, pagkagabi, and the falling of stars in 1833. No?
dako kato og impact sa mga katawan. Labi na katong nagabasa na sa Bible o nakadungog sa Bible nga naman. Kay sila naawhag sa pag-usisa sa Biblia. Kay alang kanila, aduna to'y kahulugan nga panghitabo. No? Sa uban gani, ilang gidawat nga, dito nagsugod ang gitawag nga last days. Ulihing mga adlaw sa dili pa matapos ang kalibutan. Busa sa kadasigon sa mga tao sa pag-usisa sa Biblia. Gitawag kato nga panahon nga Advent Awakening. Hangtod niabot kini Maygala sa panahon nga mingkusog ang ilang pagwali Maygala. Usa sa mga magwali mao si William Miller. Now atong sutaon kinsa ni si William Miller Maygala. Kay dako kini og impact pud sa gitawag nga religious world yan ang panahon na. Muning dagwan ni William Miller. Si William Miller Maygala usa ka ordinary o yano nga mag-uuma. Siya gatabang sa pagpanguma sa iyang ginikanan ug siya pod nagatuon sa Biblia. No? Napiktuhan pod siya sa mga uso kanito, no? Pagbasa sa Bible tungod lagi sa gitawag nga supernatural events nga nahitabo Maygala. Apan si William Miller Maygala na injeksyonan, no? Na affected pod siya sa kining pagtulunan sa deism, no? Deism. Unsa ni Maygala, no? Ang deism nagatudlo nga ang Ginoo naghimo sa kalibutan o sa universo unya siya ni plastar og mga balaod nga maoy maggaong sa kalibutan. Hain ang Ginoo. He is far distant, no? Nga tinuod dunay Ginoo apan dili siya involved sa kinabuhi sa tao. Nga wala siya kalambigitan sa panghitabo sa kalibutan. So munay pagtulunan sa deism. Busa sa William Miller Maygala na infected pod niya na nga pagtulunan busa na discourage siya, no? Kaya alam kaniya kung ang Ginoo di ay walay kalabutan sa akong kinabuhi sa tao, then unsay pulos nga magsigit salig kaniya. Busa ni undang sa Maygala pag pakabili sa Biblia hangtod niabot ang gira. No? Ang Amerika nakigubat sa Britain. Busa ang mga himsog, able-bodied nga mga batanon gi-require nga magserbisyo sa military o sa army. So si William Miller Igsoon wala nakaiskapa, busa dito siya, no? Nakigubat sa mga veterano nga mga sundalo sa Britain. Na usa ka panahon niya na Maygala, dunay bomba nga ni-explode duol kaniya. O kini mi kalas sa kinabuhi sa iyang mga kauban. Busa dito Maygala, nakainuklog si William Miller, no? Kung tinuod ang Ginoo walay kalabutan sa kinabuhi sa yuta, no? Wala na po tingali ko, no? Busa human sa gubat Maygala, nibalik siya pagtuon sa iyang Biblia. Apan ining panahon na ang iyang pamaagi kining id-id na gayon, no? Abanid na, no? Yang gibasa ang Biblia sugod sa unang bersikulo, no? Genesis 1:1, niya dili siya mopadayon sa sunod nga bersikulo kung dili niya ma-explain ang kahulugan ni ana nga bersikulo. Kung doon na pa siya pangutana ni anang bersikulo dili gid siya mopadayon sa sunod nga bersikulo. So I don't Maygala kung unsa kadugay ang iyang pagbasa sa Biblia, no? Hangtod miabot siya sa partikular nga bersikulo nga nakausab sa iyang panglantaw, nakausab sa iyang kinabuhi o nakausab gani sa iyang bulaton nga naman. Iyang nabasahan ang naa sa Daniel 8:14. No? Kingon diha, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. No? Busa iyang gihusay Maygala sa iyang kaugalingon, unsay pasabot nini. Nakahimo siya konklusyon, no? Kining 2,300 ka mga adlaw, 2,300 ka mga katuigan kini, no? Kaya nasabtan ang prinsipyo nga kung kini usa ka time prophecy, ang usa ka adlaw nagasimbolo sa usa ka tuig. Usa 2,300 ka mga adlaw are actually 2,300 ka mga tuig. Nga human ni ana ang sanktuaryo pagayluan. Na usa iyang pagsabot Maygala, wa na may sanktuaryo sa yuta. No? Kay pagkamatay ni Kristo Jesus, wala na may kapuslanan katong mga halad-halad katong mga serbisyo sa sanktuaryo. Busa ang iyang pagsabot, ang sanktuaryo mo ang yuta. Paghahinluan ang sanktuaryo o ang yuta, meaning katapusan na sa kalibutan. Busa Maygala, iya ka ng gihilom. Wala niya gisaba ang iyang pagsabot sa Biblia. Hangtod ang conviction, no? Mikusog kaniya. No? Nga kung kini nga mensahe o kini nga pagtulunan sa Biblia, tinuod, kinahanglan masayod ang mga katawan. Aron sila maghinulsol o mangandam sa pagtapos sa kalibutan o pagbalik sa Ginoo. Apan Maygala, dili man siya magwawali. Uwa man siya matrain sa public speaking, busa iyang ginumhilom Maygala. Hangtod nga, gigubot ang iyang konsensya, busa naghimo siya deal sa Ginoo. Nagampo siya. Mato pa niya, Ginoo, ikaw na sayod nga dili ko magwawali. Uwa ko mag-train, o uwa ko'y ambisyon na himong wawali. Apan kung ikaw,
nagasugo ka nako nga ipahat ang ako nasayran. Labi na, ang pasidaan nga ang kalibutan dili na madugay, tagay kong appointment. Ay, gula, no? Maniana, na-relieve siya. Murag iyang feeling, kinsa may taon, o kinsa may taon ang mag-imbita ka nako, nga wa man ko may ilhi, nga magwawali. Apan may gala, wa madugay, dunay nanuktok sa iyang portahan. Ang iyang pagumangkon, no? Ingon, Angkol, karong Domingo, no? Kay si William Miller Igala, sakop sila sa Baptist na church, no? Ingon sa iyang pagumangkon, Angkol, karong Domingo, ang atong pastor, dito ko muwali sa pikas ng simbahan. Busa, way magwali. Nya, ikaw kay sige man kuno kagtun sa Biblia, no? Basin pili ko nung ini mo pahat, no? Basin ganahan ka nga, doon na kay isulti or i-share. Igala, wala na siya ikabalibad sa Ginoo, no? Humansag ampo, niabot ang appointment, busa, may gala, dito si William Miller, no? Nasugdan ang iyang bag-o na nga karir. Gikan sa pagka mag-uuma, nahimo siyang magwawali. Now, by the way, si William Miller, as I've said, no? Dili train magwali, dili train sa pag-atubang sa daghang tao. Apan matod pa sa testigo, no? Nakadungog kaniya, nalahi na ang aura ni William Miller, no? Gikan sa ordinary nga mag-uuma, nahimo na siyang usa ka vibrant, no? Usa ka powerful nga preacher. Nga bisan kinsa may gala, ganahan maminaw niya. Mga batanon, mga ginikanan, bisan pa ang mga dagkong tao may gala, maminaw. Ug ang tema sa ingwali, usa ra gyud, no? Pangandam kamo kay hapit na matapos ang kalibutan. Ang unang pitsa nga ilang gi-set, no? Was sometime in 1843, no? 1843, matapos ang kalibutan. At namigala, dunay usa ka tawo nga naghimog computation, no? Yan na pong gi-recompute. Ang iyang pangalan si Samuel Snow, no? Ug hangtod miabot siya sa mas sakto nga pitsa. October 22, 1844. Mubalik ang Ginoo matapos ang kalibutan migala. Busa nagkadaghan ang magwali, dili lamang si William Miller, no? Ang ilang walig soon mo gina, no? Mangandam kamo, makinulsol, makiguli sa mga katawhan, mga tao nga inyong napasakitan. Nya ang epekto soon, ang mga tao mituo sa wali ni William Miller to the extent nga ila ganing gipangbaligya ang ilang mga kaintangan, ilang mga yuta, ilang mga balay. And I can imagine, no? Mga bata nangundang og pangiskwela, nga naman unsay kapuslanan. Ug akong patuyangan ako nuna, no? Bisan tayong mga mag-uyab kanito, no? Wala nay gana magpadayon silang panag-uyab, labi na katong plano og pakasal, nga naman unsay kapuslanan, mubalik ng Ginoo. Busa gitawag kini nga kalihukan Millerites. Okay? Kay tungod sa kang William Miller, apan uban nitawag kanila nga Adventist. Igala kining pulong Adventist. Dili ni ngalan nga ilang gi-adaptar alang silang kaugalingon. Ang pulong nga Millerite, dili ni pangalan nga ilang gi-adaptar silang kaugalingon. Usa kini ka label. Mga tao kapaniid kanila ay tungod sa hisgot sa Advent, no? O pagbalik sa Ginoo, busa gilabilan sila og Adventist. Now, ang pait pa may gala, doon na po yung mga iglesia nga wala mituo kay William Miller. Busa katong mga sakop sa iglesia nga mituo kang William Miller, gitawag sila nga mga fanatics, no? O tingali mga deluded, mga nalinglay soon. Busa alang kanila kini apostasiya. Busa gipang drop, no? Gipang disfellowship sila. Apil ni ang panimalay ni Ellen, no? Ang Harmon family. Sakit alang kanila iso, no? They loved their church so much, no? Gigugman nilang iglesia, no? Ang Methodist Episcopal. Wala sila plano nga muhunong sa pagpasakop niini. Apan ang decision sa ilang hunta igsoon sa iglesia is katong nagatuo, nagsunod kay William Miller, pagahulugon. By the way, atong sayron may gala, nga si William Miller, walay plano magmugna og bagong iglesia. Dili kabahin siyang agenda ang pagtukod og bag-o nga relihiyon. Apil ang mga Advent preachers. Ang ila lamang, mag-andam ka mo sa pagbalik sa Ginoo. Kung hain ka mo na sakop karon, padayon ka mo niya. Apan may gala, lahi ang reaksyon sa mga uban nga iglesia. Busa gipanghulog kato mga nagtuo sa kang William Miller. Now, karon may gala. Before nahitabo ka na may gala, atong sayron, nga ang Ginoo adunay plano alang sa iyang katawhan. Take note, no? Nga naman, dunay isa katawo ang pangalan si William Foy. No? Siya nangandam sa pagka-pastor. So, gitagaan sa pananahon as early as February of 1842. Okay? Apanigala, dili niya mahusay ang kahulugan sa pananahon sa iyang kaugalingong theological nga pagsabot. Busa siya wala mibuhat sa bulaton. For a while, no? For a while, iyang gipahat ang iyang mga
na batnan apan wa siya magdugay magala kay di kanya mahusay magala, no? In other words, tingali ang garbo ba, no? Dili siya mo surrender siyang posisyon. Ikaduha, si Hazen Foss, no? So wa pamiabot ang October 22, 1844. Si Hazen Foss gitaganong pananahon. Iya nakita ang katawan sa Dios nga nagabaktas sa usa ka dalan gala nga straight og kitid paingon sa langit may gala. Again, si Hazen Foss wala misugot sa paghimo sa bulaton. Nga naman, niadtong panahon na ang mga propeta o bisan kinsa nga mag-ingon nga siya propeta dili acceptable sa mga tao. Okay? Now, may gala, what really happened on October 22, 1844? Sa pag-abot sa adlaw may gala, kining mga Adventists o mga Millerites, no, nagtigom-tigom, no? Dunay grupo dinhi, grupo dito, gamay nga grupo, dakong nga grupo, nagpaabot sa pagbalik sa Dios. Nga naman, sigurado sila nga ang Ginoo mubalik. Sumala sa ilang pagsabot sa Biblia. Labi na ang teksto nga Daniel 8:14. Ug sumala pud sa kadasigon o pagka-powerful sa mga wali ni William Miller uban pa nga mga Adventist preachers may gala. Now, dili sila mga Seventh Adventist, by the way, no? Gitawag lamang sila mga Adventist tungod sa ilang ginapamulong kanunay, no? About the Advent. As I've said again and again, it was more of a label. Dili na pangalan nga ilang gidaptar alang sa kaugalingon. Now, what happened? Pagpanabanag sa adlaw may gala, nagsing sila paabot, hangtod pag-udto, hangtod paggabi, pagsalop sa adlaw. No? Imagine ako, no? Ni kusog ng ilang kakuyaw. No? Kaya nga naman, basin dili mo balik ang Ginoo. By the way, before nining pitsay gala, nangapalaw na ni sila. No? Doon na mga panahon nga ilang gipaabot ang Ginoo, apan may tabo. Busa nining panahon na, nakuyaw na po sila. Basin. Hangtod pag-abot sa alas 12 sa gabi may gala. Matod pa sa usa kanila. No? We wept and we wept till the breaking of another day. No? Nang hila kami, nang bakho kami, hangtod sa pagbanagbanag sa sulong adlaw. Doon na po isa mingon, we wept and we wept until there were no more tears to flow from our eyes. No? Mihila kami, hangtod nga wa na'y luha mutulo sa among mga mata. May gala, muna gitawag nga, midnight cry. Or, sa banpod, great disappointment. Sa mga tao nga nagpaabot sa Ginoo. Apan sa langit may gala, doon ay dakong panghitabo. Now, anyway, doon ay isa katao, ang pangalan si Hiram Edson. Dito sila mitulog sa atong context sa Pilipinas, payag-payag. No? Yan ang gabi una. Dito sila nagpaabot sa Ginoo. Sunod nga adlaw. Unya, kay wa man ibalik Ginoo may gala, the following day, early in the morning, disidir sila sa pagduaw sa mga katawan. Sa ilang kaigsuunan, mga fellow Adventists or Millerites. No? Wala sila miagi sa sakto nga dalan. No? Naglaktod sila sa kamaisan. Tingali, tungod kay, aron sila makaabot ito og sayo. Apan doon na po ilang hinungdan may gala. No? Galikay sila sa mga tao nga mga jaga-jagaon. Nga naman, before October 22, daghan na po mga tao nga gabugal-bugal kanila. Kini mga Adventist, no? Magtagbo kuno sa silalan, ingno sila, oh, naapaday mo, abi na magtuon mo sa langit. Mga bugal-bugalom na gala. No? Busa, sa paglikay niini, dito sila miagi sa kamaisan. Si Owen Crusher o si Hiram Edson. No, samtang galakaw sila may gala. Sige sila istorya. No? Natinga na lang si Crusher, wa na katubag-tubag. Wa na siya ka-istorya. Busa, nilingi sa may gala sa likod niya o iyan nakita si Edson naghahangad sa langit. Now, ang uban nga accounts, gaingon nga, siya gitagag pananahon. Uban po, gaingon nga, it was only an impression. Nagwa man ta dito, busa ita kasugrado may gala. No? But anyway, matod pa ni Edson, no? Iyan nakita as if he saw, no? Heaven open. Iyan nakita ko no nga, kaghapon, ang langit, nibukas kaniya, o iyan nakita nga si Kristo. Sa unang panahon, gikan sa most holy place sa sanctuaryo sa langit, mi tabok paingon sa most holy place. Sa ato pamigala, sa langit doon na po dahil literal nga sanctuaryo, diin si Kristo Jesus, nagaministeryo. Human siya na banhaw, gikan sa kamatayon. Og nipabilin og 40 kadiyas sa pagpadasig sa mga tinunan. Siya ang pagkayab, midiretso sa holy place sa langit, og nagpadayon sa ministeryo. Apan ni atong October 22, 1844, mitabok siya ngadto sa most holy place, aron padayon na iyang bulaton sa pagdupa alang kanato. No? Kaya ang mga libro sa langit, gibuksan, og ang paghukom, ang pag-utingkay sa atong mga records ison, gisugdan. Inubanan sa mga anghel may gala. Busa, ang trabaho ni Kristo Jesus, no?
Dili lamang pag-utingkay, kundi ang pagdupa ka nato. Nga bisan kinsang makasala, kung ang iyang ngalan ginausi sa langit, ang iyang record ginautingkay sa langit, si Kristo Jesus mo'y mudupa. Kung kana nga sala, gipasayloan o gipangayig pasaylo. Apan katong wala nag-recognize, wala midawat sa ilang sala, may gala. O nagpabilin nga, wala nagpahimulos sa grasya sa Dios. No? Dili makadupa ang Ginoo alang kanila. Mo na igsoon ang senaryo dito sa langit. Busa, sakto di ay ang computation sa mga Millerites or mga Adventists. Nga dunay mahitabo sa October 22, 1844. Apan sayop lamang ang ilang pagsabot sa pangitabo. Kabahay ni mga disappointed may gala ang panimalay ni Ellen White. Now, anyway, human niya ito may gala, nagpadayon gyapon sila og tuo nga ang Ginoo mobalik. Apan wa na sila nag-set og date. Gani si William Miller gipungtana, no? Aduna pa bay pitsa. Mato pa niya, wala na pitsa may gala, but it may be today and today and today. Sa ito pa, andam lang kamo. No? Kaya wa ta masayod, basin karon. Basta nahimong kinaiya sa mga katawon kinito, mga Adventist may gala, ang pag-ampo, no? Nagpadayon ang ilang pagkainiton sa pagpaabot sa Ginoo, ang ilang sweet fellowship with one another. Although na-disappointed sa may gala, no? Sakit alang kanila. Wa na sila mga kahimtangan, apan nagpadayon ang ilang pagpaabot sa Ginoo. Usa sa ilang kinahang mga activities, mo ang pag-ampo. No? Every day, no? Ampo sila may gala. No? Tigom sila mag-ampo. Now, usa ka panahon na, it was already December. No? 2 ka bulan na, human sa disappointment. Kini si Ellen Harmon. No? At the time, she was already 17 years old. No? Kauban sa mga elderly, mga idaran ng mga bahay, nag-ampo sila may gala, ng buntaga. No? Kanya ito, mag-ampo sila kay kadaw sa mag-ampo. No? Iyan ang turno mag-ampo may gala. No? O sometimes siya ga-ampo, nihunong siya sa pag-ampo. No? Usa ang mga babae nga, mas magulang niya, nagsigpaabot nga siya makapadayon, wala namang yun, usa nagtanaw sila higala, ilang nakita si Ellen gahangad. No? Now, matod pa niya, no? Ang balang espiritu, miabot ka niya, o nibukas iya matang may gala, iya nakita ang kadulom sa kalibutan. Grabe kadulom may gala. No? O iyang gipangita ang mga Adventists, ang mga katahon sa Dios. Di niya makita. Busa imanduan siya sa anghel. No? Look up. Higher. Higher. No? Hangad sa taas pag yun. O sa iyang paghangad igsoon, iya nakita ang mga familiar faces. No? Ang mga katahon sa Dios. Nagabaktas sa usa ka dalan nga tulid apan kitid may gala. O kini nga dalan nagadiretso ngadto sa Holy City. Sa langit may gala. O dunay suga nga nagaiwag sa dalan may gala. O gi-explain sa angel kana nga suga gasimbolo sa October 22, 1844. Dito yung nasabtan may gala nga ang experience din nila. Nitong October 22, sinugdanan lamang sa pagpanlakatan sa katawon sa Dios. Dili mao'y katapusan. Katong wala nagsalig sa kahayag, gala, nangahulog dito sa bangin, balik sa kalibutan, may gala. Nahuman niya ng pananahon, iyang gihilom igsoon. Wala niya gisaba, unsay, gipakita kaniya. 1 week after, may balik na po ang manulunda. Nangiyon kaniya, Ellen, ipahat, no? I-share. Katong imong nakita, kay kinahanglan ka na sa katawan sa Ginoo. Makapadasi ka na kanila. Apan may gala, nasayod sa Ellen, na kung iyang pagadawaton, kung siya magsugod share o pahat sa iyang nakita may gala, magsige na siya og himo niya ng bulaton. Sa ito pa may gala, ang gasa sa pagpanagna, ana-anak kaniya. Nahimo na siyang propeta may gala. Pusa, dili siya willing may gala. No? Nagduduha siya. Ngano? Niya ipipila ka mga hinungdan may gala atong tanawon. No? Nga alang ka na ko, valid. No? Una, siya, bata pa, o masakiton. Okay? She was only 17. Kinsa may mamino niya. Ikadua, sickly. Sa aking isulti kay gala. No? Although, nakasurvive siya na itong aksidente, apan nahimo na siya nga, masakiton may gala. At anytime, magluya siya, or makuyapan siya. Kadua, unsa edukasyon niya, up to grade 3 lamang. Ngano ganito wala siya nakapadayon pag-eskwela tungod sa aksidente may gala. Although there was a time, no? Doon ay panahon na siya nagsuway og balik sa eskwelahan when she was in her 15. Apan may gala, yung nakita ang mga bata dito sa eskwelahan, mga teenagers sama niya, mga worldly, no? Busa na-discourage siya. So, wala na siya nibalik eskwela may gala. No? What else? Kining ginatawag nga only a woman. No? Now, sa karaan nga kultura igsoon, sabi na sa Amerika, ang babae, magpuyo, no?
ang babaye dili mag-apil-apil sa mga bulaton sa lalaki, no? Labi na magbarog-barog sa simbahan. Busa mo po nang usa ka hinungdan nga di siya willing. Kinsa may mamino niya usa sa ka babaye. What else? Kanyanto po ang mga tao adunay resistance sa mga prophets. Nga naman, sa panahon nga sila nagpaabot sa Ginoo, doon na po'y migula ng mga propita-propita. By the way, may gulan, no? Matag panahon nga doon ay kalihukan ng Ginoo, doon na po dahin mga kalihukan ng Yawa, no? Kung ang Ginoo magpadala og tinuod nga propeta, doon na po yung mga mini nga propeta ipadala sa Yawa. Munang makatigaw igsoon, no? Munang natong panahon na ang mga tao dili na ganahan minaw sa tao nga gidungog nga propeta kay usa ato pa ng panahon scammer na po ni, no? Mangingilad na po ni. Sa pagyod, muna yung pinakadakong hinungdan migala, no? Si Ellen na Balaka, no? Nga kung iyang dawatan ng katungdanan, nga mahimo na siyang manalagna, mahimo siyang propeta, basig ang garbo kuno, mutubo siyang kasing-kasing, mudako, unya, mahimo siyang bugiro, nga mawala na noon ang iyang paglaom sa langit. O tungod niya na, ang Ginoo naghatag og pasalig kaniya, muning sulti sa Ginoo. Kung kini nga kadautan, imo'y kadlukan, mo'y gahulga kanimo. Ang kamot sa Ginoo ituboy kanimo sa pagluwas kanimo. Pinaagi sa mga kasakit o kalisdanan. Iya kang dadon ngadto sa iyang kagulingon o sa iyang ngadto kaniya aron ma-preserbar ang imong pagkapainubsanon. Ipahat, ihatag ang mensahe sa matinumanon gayod, maglahutay ka hangtod sa hangtod, o ikaw magakaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi o magainom sa tubig sa kinabuhi. Sa paigsoon, ang Ginoo nagsaad kaniya, na kung ikaw nabalaka nga basig mahimo kang hambugiro o mawala ka sa kaluwasan, ay kabalaka. No? Kay ako mismo mooy mag-atiman nimo. Ako kang pagadadon ngadto sa akong sabakan, pinaagi sa kasakit kalisdanan. Igsoon, mo day nay pamaagi sa Ginoo, no? Kasakit kalisdanan. Maday nga usahay makalimutan sa atong tinuod nga kahimtang, mahimot ang hambugiro, ano yung mga kasakit igsoon. Uban pod, gi bintena ang ilang pagkamapinubsanon pinagi sa kasakit igsoon. Ug daghang kasakitan nagyan si Ellen White sa iyang kinabuhi magala atong masayran unya. Okay? Busa tungod niya na misugot na siya og nagsugod na siya og kitawag nga share, no? Public ministry magala, no? Ang una gayud nga grupo sa katawan nga nakapatalingog kaniya sa iyang nakita sa pananahon adunay mga 60 dito sa Portland, no? Dito gyapon silang dapit sa estado nga Maine, okay? So iyang gisaysay migalan, no? No, matod pa sa accounts, no? Sa tuwa dito, no? Si Ellen sa iyang pag-atubang sa mga katawan, no? Was naturally timid, no? Now timanigson si Ellen bata pa unya wa maanad og public speaking. So akong ma-imagine man, no? Pagsugod niya murag maulawon, shy, yung tingog kuno gamay. Okay? Kaya dili sa train may gala. Apan pilala man ka minutos, no? Nikalit kuno kadako yung tingog, niya niusab iyang aura, no? Nahimo siya nga confident may gala. Iyang gisaysay ang iyang nakita sa pananahon. O gidawat sa mga tao nga lahi ni dili ni basta-basta nga gasa iya ni si Ginoo. Sa mutong first batch may gala sa nagdawat kaniya nga manalagna, no? Now, samtang gasaysay sa may gala, sa iyang pananahon, doon na isa katao nga wala misulod sa balay. No? Kaya nahitabo mo sa sulod sa balay. No? Nagsigig paminaw, o tingali sige yung uyango. Human may kahanay gala. No? Human sa iyang pagsaysay sa iyang pananahon. Kini nga tao, miduol ka niya, o may kumusta. O gipadasigan siya. Nga siya, abili mo, kana nga pananahon, gihatag po na kanako. Apan, wala ko misugot. Kaya nga naman, tungod sa usa ka inungdan, nga ang mga propeta kanito dili always acceptable, no? Moto si Hazen Foss, no? At timan sa akong isulti kaniya, doon duha ka tawo nga gitawag ang Ginoo. O gitawag sa Ginoo, no? Una si William Foy nga nibalibad kay di niya mahusay ang iyang nakitaan, ipakita sa Ginoo kaniya sa iyang personal nga pagsabot. Kadua si Hazen Foss, gitawag usab before 1842, I mean before 1844, no? Before October 22. Itagaan na siya og pananahon sa Ginoo. Exactly katong gihatag kay Ellen White o kay Ellen Harmon sa iyang pagkadalagan. No? Gihatag kato kaniya, niya, daghan siya consideration. O sa niya na is, dili anak acceptable ang mga propeta, busa ni balibad. Busa ang Ginoo, pinagi sa manulunod ingon nga, okay, imong gipasubo ang balang espiritu, busa kwaon ka na ang agasa kanimo, o ihatag sa usa ka
or to someone who belongs to the weaker gender. Exactly so. Yan ang panahon na si Ellen Pod nakabaton ng punanahon. Samtang gaampo siya kauban sa mga babae. So, man may gala, no? So, anyway, ang natabang ni Hazen Foss may gala, siya nagkampirma pod, no? Nagkumpirma na kanang gisulti ni Ellen, tinuod gina, no? Kaya gipakita pod kanako may gala. And then, kini si Joseph Bates, no? Kinsa ni si Joseph Bates? Usa siya sa mga intellectual, sa mga pioneers kanito. Siya, usa ka si captain og highly educated magyana. Og arangan po ang iyang kahimtang. No? Now, nakadungog siya sa pangalan nga Ellen Harmon, usa ka batan-on. Og bato pa niya, dili na kumutuo. No? Sa kadaghan tingali mangingilad atong panahon na, di na siya mutuo. Panmato pa niya, kung tinuod ng Ginoo, nagpadayag, pinaagi ni bataa. Usa ko sa pinakamaayo o pinaka-happy nga tao. Usa ka pa naman igala. No? Nag-abot lagi sila ni Ellen dito sa kabalay. No? Samtang kapaniid si Joseph Bates may gala. No? All of a sudden, si Ellen nakabato ng pananaon. Unsa iya nakita may gala? Mga heavenly bodies. Now, take note, si Joseph Bates was fond of astronomy. No? Ganahan siya magtuon sa mga kalihukon sa mga bituon. He was an astronomer. Okay, maybe sa pila ka mga bulan na sila sa dagat may gala. So, nainteresado siya magtanaw-tanaw. No? Study sa mga kalihukan sa mga heavenly bodies. Basta, din panahon may gala, si Ellen nga way hanaw, grade 3 lang, samtang siya ana sa pananahon, iyang describe ang kanindot sa mga nakita niya may gala. O alang tang Joseph Bates, no? Igo na ito nga pamatuod, nga kining bataa nga way edukasyon kaayo, grade 3 lang, karon makadescribe unsay ginabasa ni Joseph Bates, busa iyang gidawat may gala. So, muni ang tulo ka mga panghitabo may gala, diin si Ellen, o ang iyang testimonya may gala, gidawat sa mga katawan nga gikan sa Ginoo. Busa atong hisgutan, no? Ang ministeryo ni Ellen. Okay? So kanya may gala, siya nagbiyahe. No? Daghan ng mga invitation, daghan ng mga appointments nga iyang dawat. No? Ang iyang kauban sa iyang pagbiyahe, si Sarah nga iyang igsuon, or usahay po si Luisa Foss nga igsuon ni Hazen. Magsisilag biyahe, sakay silag bagi, or sa atong equivalent rin, tingali karusa or karumata may gala, muna ilang sakinan. No? Unya, iyang himamat ang usa ka batan-on nga ministro, ang pangalan si James White. No? Si James White may gala, nagboluntaryo. No? Iyan nakita ang katalagman nga nagiani ini mga bayhana. No? Busa, siya ni presentar sa kagalingon. Ato pa niya, Ellen, murag kuyaw o kamura pirmi magkuyog mga babae. Busa, tabangan ta mo, no? Kuyugan ta mo. Sa diha nga nakita ni Luisa o ni Sarah Usahay, nga nana si James White, yung sila nga, Ellen, na naman si James, so kamo na lang tinggal magkuyog, no? Kay mo paulit na lang mi, no? Mutabang mi sa among bulaton sa balay. O, dito may gala, si Ellen o si James na amoy kauban sa team. And you know, kung usa ka single nga babae, usa ka single nga lalaki magkuyog, mugula po ang mga sugilanon. Usa, nakaabot kini nga sugilanon sa dalunggan sa mama ni Ellen, si Eunice, yang giingon sa Ellen, Ellen, di man maayo nga magsigi kag hatag og mensahe, magsigi kag panudlo, niya kamuraw ni James, no? Sa to pa, dili maayo talan-aon. Busa, giminyo sila igsoon. Now, ang accounts may gala, dili klaro kung sila ba nagkauyab, no? Apan alang ka na ko igsoon, no? Dako ang puron nga wa sila nagkauyab, no? Nga naman, number 1, dili kabahin sa priority sa mga tao kaniadto ang pagminyo-minyo. Nga naman, gatuog yapon sila nga ang Ginoo mo balik anytime. Ikadua igsoon, tanawa, hain sila gikasal at tubangan sa ato pang panahon karon usa ka huwis. In other words, it should have been a church wedding. Kay mga relihiyoso ning mga kabataan. Apan igala dito lamang sila sa tubangan sa huwis. So ato makita murag dinali-dali nga pagkasal may igala. Anyway, di kong palabi istorya diha tungod kay wa man ta dito, but anyway, naminyo sila nitong August 30, 1846. Now, matingala ta, ang iyang pangalan Ellen Harmon. Kanang G, munay gold, no? Apelido sa iyang mama. Nung nga naman nga pagminyo niya kay James White, nahimo siya nga Ellen G. White. Unta, Ellen H. White. Ang matod pa sa akong magtutudlo, kaniyadto, kultura sa Amerika kaniyadto may gala nga, ang family name sa inahan, sa usa ka babae, iyang dalhon sa iyang kaminyon. Muna nga, Ellen G. White, no? Dili Ellen H. White. No? Now, kanila ni James, ang tawo ang upat ka bata, no? Si Henry, nga namatay sa edad nga 16, si Edson, si William, o si John Herbert nga nagkinabuhi
pila lamang kabulan. No? Sa usa ni sa mga kasakitan, no? Katong gisgutan itong affliction, kasakitan ni Ellen. Siya nagministeryo pinaagi sa pagpanudlo, pagwali, pagsulat may gala, gikan sa 1844, December. Sukad nga siya nakadawat og pananawon, o unang pananawon, ngadto sa tuig 1915, a total of 70 years. No? O sa banaban na igsoon, siya nakadawat og mga 2,000 ka mga pananawon o prophetic dreams. No? Damgo nga dunay kahulugan. No? Unya, ang usa ka vision, mulungtad gikan sa usa ka minuto, ngadto sa 4 ka oras. No? Pananawon, may gala. Niya siya nahimo nga missionary sa Europe, niya itong tuig 1885 ngadto sa 1887, o sa Australia, niya itong 1891 ngadto sa 1900. So, 2 times, nibiya sa Amerika, o United States of America, sa pag-serve as missionary. Now, si Ellen Maygala was never an ordained pastor. Wala siya maordinahi nga pastor, gani, wala siya nagdawat og katungdanan sa iglesia, o wala siya midawat og suhol or allowance hangtod na matay ang bana. In other words, sa wa na si James White, kay nabalo man siya, diya pa siya nagsugod og dawat og allowance. Ang iyang dako nga contribution Maygala, mao kini, no? Siya nagagiya sa panahon ng atong mga pioneers, atong early scholars, mga leaders sa Seventh Adventist Church. Nag-utingkay, nagtuon sa pulong sa Ginoo aron magkahiusa sila silang pagsabot sa mga doktrina o pagtulon sa Biblia. Si Ellen White tuwa dito. Dili nga siya ang source, kundi siya ang nag-encourage. No? Ang iyang role sa mo ang pagpadasig, maong pag-confirm, pagpalig-on sa ilang konklusyon or pagkurihir. Ato pa nang maisgutan sa umalabot nga episode Maygala. Unya, sa pag-reorganize sa atong iglesia igsoon. Si Ellen to dito paggiya. No? Kaniadto ang atong iglesia o ang Seventh Adventist Church, very centralized ang iyang power. Gamay lamang ang mga tao ang gagunit sa gahom o sa leadership. Apan tungod sa iyang persistence, no? Sa pagtambag kanila, gi-reorganize ang General Conference nga doon na tayong mga departments, no? Na decentralized na, doon na po yung mga kitawag nga union level. Mo ka na ang iyong dako nga tabang Maygala. Apan labaw pa niya na, ang iyong mga tambag mo ay nagagiya sa pagpaligon sa mga Adventist institutions, sama sa mga hospitals, mga colleges, mga publishing houses. Ang iyang bana namatay niya itong Agosto 6, 1881, busa si Ellen himong balo, sulod sa 34 ka mga tuig. No? Nabalaka ang atong mga early leaders, no? Unsaon na lang, wa na si James White, basig ma-demoralize si Ellen, apan Maygala, no? Niadtong last 34 years na iyang kinabuhi, motong panahon nga, mas nadasig ang iyang bulaton, iyang pagsulat, o iyang pagdawat og mga pananawon. No? Og siya namatay niadtong Hulyo 16, 1915, no? Sa pangidaron nga, 87 dito sa iyang balay. By the way, at that time, dito na sa nagpuyo sa St. Helena, California. Ang iyang ulihing pananawon, iyang nabatna niya itong Marso 3, 1915. No? Kung imong tanawon nito, no? Mabasa niya sa libro nga Messages to Young People, pages 287 to 289. No? It's about young people. No? Ing anak kadako ang iyang kabalaka sa mga batanon. No? Ang iyang last nga pananawon, may tungod kanila. No? Labi na kining danger sa pagbasa, kikinip ito mga fiction, mga fictitious stories, no? Mga nobela, igsoon. Dili din maayo, no? Because there is a tendency for you, kung ikaw reader, anak nga mga fiction, to live in a world of make-believe, no? Basta Maygala, dako kini nga mensahe sa mga batanon. Gani, ako makasulti sa iba, nga kung si Ellen White buhi pa karon o gadaw ito pananahon, tingali magbatong po sa pananahon, may tungod sa danger ka ng magdula-dula og mga sama sa Dota, Mobile Legend, o kanito mga virtual, because again, you have the tendency to live in a world of make-believe. Dili na really mong kalibutan. Virtual na. Unrealistic na. Sa pagyod, makausab sa imong kinaya. Mahimo ka nga, violente Maygala. Muna ang danger. No? Anyway, ang last nga mga pulong na nadunggan kang kaniya is, I know in whom I have believed. In other words, namatay sa or yung kitapos yung kinabuhi, uban ang dako nga pagtuo o paglaom sa pagkabanhaw sa malabot nga buntag Maygala. Because she was so sure. She knew whom she believed. No? Siya nakaila sa iyang ginatuuhan Maygala. Niya'y mga hulagway nga akong pakita ka ninyo. No? Muni si Ellen. No?
I think she was in her 40s. No? Now, sa inong bantay nigson, dili gid siya hitsuraan tungod sa iyang ilong nga murag napango, no? Kay motoy epekto sa pagkaigo tingali sa bato, no? Muna yung bana si James White, no? Si James White makugihon nga ministro gali makasubo may gala nga sa Europe siya namatay, no? Kaniadto ang ato mga early pioneers may gala hardworking kaayo, no? Uwa pa sila madanagi sa mensahe sa health, no? Kini bitong mo trabaho ta nga dili patay-patay, no? Ito pa atong i-preserbar atong mayong panglawas, no? Kay kung abuse atong panglawas igsoon, unya may epekto ang balaod sa kinayahan, magkasakit sa kita, mamatay ta, we are shortening our lifespan and shortening our usefulness in the Lord's work. Munang daghan sa atong mga karaan, mga pioneers kanito nga matay sa iyo may gala, no? Kay una lagi nga ipadalion ang buhat sa Ginoo, aron balik ng Ginoo may gala, manas James White, no? And he became president of the General Conference sa ikaduhang eleksyon, no? Sa unang eleksyon, siya unta ang na pilian na panibalibad siya, no? For delicadeza purposes or reasons, no? Apan sa next nga election, ang unang na presidente day was John Byington, no? Sa ikaduhang eleksyon, si James White na nominate, na elected, busa ni dawat na siya may kala. Muna si Joseph Bates, no? What do you remember about Joseph Bates? Usa ka intellectual, health reformer, o arangan o kahimtang igsoon kanila, no? And it was also Joseph Bates nga nag-impluwensya sa mga whites, no? Kang Ellen ug James sa Sabbath Truth, mo nang dako kini contribution. Gani may gala, no? Kung atong tanawon kinsa gid ang mga matawag nga founders, no? Sa Seventh Adventist Church, no? Si Ellen og si James White og si Joseph Bates kining tulo may gala, no? Amo ni ang amahan ni Ellen, si Robert Harmon. Yano nga tao ang iyang panginabuhi igsoon maghimo og kalo, no? Mo na iyang panginabuhi. And then si Ellen og iyang kaluha, si Elizabeth. Ang iyang tawag sa iyang kaluha si Lizzie. So mo ni ang and by the way, no, si Elizabeth may gala wala gid nahimong Seventh Adventist, no? Gani sa diha nga siya hapit na mamatay, no? Nagsulat taon si Ellen kaniya. Last nga apil, no? Dawata si Kristo. Ang gugma ni Kristo, dawata. Okay? Wala na si Ellen Nixon, wala nagpursiger, wala siya naghisgot sa mga doktrina, you know? Apan ilang is dawata si Kristo. No? Lizzie, may ito niya, Lizzie. Gusto ba ni mo bati ang gugma sa Ginoo? Dawata si Kristo. Muna ang last nga sulat ni Ellen sa iyang kaluha igsoon. Muna si James sa Ellen, kauban silang kabataan. Duwaray nakasurvive. Si Edson o si William. Muna si Ellen sa pangidaron nga 71. Himsog pa. No? I mean, dasig pa. No, higayon ko gala sa pagbisita nining balay ni Ellen o ni James dito sa Battle Creek, Michigan. No? So, sa ilang panahon tingali, dili anak kaninot ang pitura. No? So, gina-facelift rin siya. Matag panahon tingali nga mudaan aron di mo gabok sa Battle Creek, Michigan. Dito ang headquarters kinato sa Seventh Adventist Church, no? Or sa General Conference. Yan, nakaduaw po ko sa imbalay dito sa Australia. No? Last September. You know? So magyapon ang porma, no? Kahoy, maora gyapon. And then, nakaduaw po ko sa imbalay dito sa California. Muna yung pinakalas nga balay ni Ellen White. No? Yung gitawag niya nga Ems Haven, dito sa St. Helena, California. Gani mo ning picture gid nga naa pa sa Ellen sa porch, no? Or sa ilang balcony. Muni ang table nga iyang ginasuotan, no? Sa usa sa iyang balay, no? Kini dito ni sa Battle Creek, Michigan. Now si Ellen Nigala sayo matulog, no? As early as 8 o'clock in the evening, no? Matulog na siya. Of course sa karaan kalibutan wa pa may mga television, wala pa may mga Facebook may gala, so sayo sila mga tulog. And also it was part of her healthful observance, no? Ayang healthy nga practice may gala, no? Matulog sig sayo, unya mumata siya usay alauna alas 2, no? Pukawon siya sa angel, usay makamata pa siya kay dulo siya pananaw, no? Usay pukawon siya sa angel aron nga siya musulat, no? Sa iyang mga nakita sa iyang madamgo, mga pananawon. Muna yung penmanship may gala. Now, nindot, no? Ambot ang nagamit sa ruler ani, but what is really important to me, no? Nga out of her penmanship, no? Gikan ini nga agi niya may gala, mi resulta kini sa daghan nga mga maayong butang, no? Labi na sa iyang mga writings, no? She wrote more than 5,000 articles. Now, take note, no? Grade 3 lamang siya igsoon. No? Wala siya doctorate, no?
Apan dunay migula nga 5,000 ka mga articles o during her lifetime there were 24 books in circulation. Dunay 24 ka mga libro. Na bisan pag pila ka doctorate imo igsoon dili basta-basta ang makahimo niini, no? 24 books apan ang duha were about to be published. So all in all, there were 26. Okay? O karon igsoon, daghan na kayo ang mga lain-lain nga compilations, lain-lain nga titles sa English o sa lain pinulungan. Ang ana ka productive igsoon ang gasa sa Ginoo sa iglesia pinaagi sa ministeryo ni Sister Ellen White, no? Ang iyang mga tambag igsoon minigiya sa Seventh Adventist Church nga nahimo kini nga worldwide movement, no? Og tungod sa iyang padasig ang Seventh Adventist Church nag-ooperate og mga tulungaan, mga hospitals o mga publishing houses o uban pa nga mga institusyon. Ang iyang tambag mo'y mga nahimong prinsipyo alang sa atong bulaton, sa atong mga institutions o sa atong leadership sa pagdumala sa Iglesia Maygala. Pinasikat na kanunay sa Biblia o sa tambag ni Sister White. Busa, tungod sa iyang encouragement usab, ang Seventh Adventist Church nahimo nga worldwide missionary movement. Ang iyang mga sinulat, ang iyang mga tambag, versatile, no? Applicable alang sa mga ginikanan, mga kabataan, alang sa kaminyoon, alang sa trabaho, alang sa iglesia, alang sa pagbaton og maayong panglawas, o bisan pa sa pagdumala sa iglesia. O uban pa nga mga suhito igsoon. Labi na sa doktrina sa Biblia igsoon. Busa, dili gid ka matagbaw basa sa iyang mga sinulat igsoon. Sulayi may gala, no? Sulayi. Apan alang kanako, ang pinakalig-on nga pamatuod nga si Sister White gigasahan sa gitawag nga espiritu sa pagpanagna. Mao nga ang iyang sinuwat adunay lahi nga epekto sa imong kinabuhi. Sama sa Biblia igsoon. Kung ikaw magbasa sa Biblia sa tinuoray, sa sinsiro nga paagi, o ikaw magbasa sa Biblia alang sa imong kaugalingon, dili lamang alang sa uban, mausab o ginahinay ang imong kinabuhi. Adunay kausaban sa imong panglantaw, imong mga ambisyon, ilong pamulong igsoon, imong mga handom. Ing-ana usab ang epekto sa mga sinuwat ni Sister White. Mga higala, by their fruits ye shall know them. Pinaagi sa ilang bunga, masayra mo sila. Kini nga tambag gihatag sa Ginoo sa panahon nga dunay mga tao mo angkon-angkon nga mga manalagna. Ang iyang tambag, by their fruits ye shall know them. Unsay pasabot sa fruits igsoon, o bunga, sa ilang kinabuhi. Kay dili magpadalang Ginoo og tao nga lahi ang iyang kinabuhi sa ginatudlo sa Biblia. Ikaduha nga fruit, sa epekto sa iyang ministeryo, sa iyang mga sumusunod. Kung ang iyang sumusunod, nahimong mga tikasan, nahimong mga bayolente nga tao, dili na mao ang pulong sa Ginoo. By their fruits, ye shall know them. Busa ako nagtuigson, nga kini nga sandarte, tanaw sa bunga, applicable po kini sa mga sinuwat ni Sister White. By their fruits, ye shall know them. Tanawa ang epekto sa mga tambag ni Sister White sa imong kinabuhi, igala. O sa kinabuhi sa katao. Yes, my friends, mga kapaglaom, God still speaks. Sa akong gisulti na, ang Ginoo wala magkulang sa iyang bulaton alang sa pagluwas kanimo o pagluwas kanako. Ang Ginoo dili magkulang sa iyang handom nga ikaw magiyahan migala. God had spoken through nature. Pinaagi sa kinayahan ang Ginoo nagapamulong sa iyang gugma, sa iyang plano sa kaluwasan. Pinaagi sa mga anghel, pinaagi sa damgo, pinaagi sa mga propeta, o karon may gala, pinaagi sa mga tambag ni Sister White, ang Ginoo nagapamulong pagyapon kanimo. Igala, dawata kini nga pamutuod sa iyang gugma kanimo. Dawata ang iyang gugma, pinaagi sa Espiritu sa tagna nga maoy magagiya kanimo. God still speaks. Mag-ampo kita. O Diyos, dengan salamat nga ikaw kanunay nakigpulong kanamo sa among kasinatian, sa among kaagi sa kinabuhi, bisan pa sa pagsudong sa kinayahan, ikaw nagapamulong kanamo. Ikaw nagapadasig, kapakita sa imong pag-amuma. Pinaagi sa mga anghel, pinaagi sa mga propeta. O karon Ginoo, ikaw nagapadayon sa pagpamulong sa imong gugma, sa imong plano kanamo, pinaagi sa mga tambag ni Sister White. O Diyos, tagay kami kasing-kasing nga magpakabili ni ini nga gasa. Tagay kami gunahuna nga makasabot sa iyong mga tambag. Ug labaw sa tanan, dawato na mo iyong tambag among kinabuhian. Agud kami mabalik sa imong plano sa kaluwasan. Mabalik diha kanimo. O mabalik sa pagpakabili sa Biblia,
Dengan salamat Ginoo nining gasa, amo king dawaton, way pagdudua, ug labaw sa tanan, amo matagamtaman ang imong gugma, ang imong pag-amuma, ang imong plano sa kaluwasan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.